Hi dear buyers and welcome back again dito sa ating Elroche & Co channel. So guys, marami ka akong nare-receive na tanong. Then syempre, sasagutin ko na lang siya dito sa video. Although nasagot ko rin naman na sila sa comment section. So ang isa sa mga question na natatanggap ko ay magkano nga ba talaga ang nagastos ko nung ako ay nag-apply ng COR or yung ating BIR registration. So first thing and foremost, kinakailangan syempre bago tayo makapag-apply ng BIR, dapat meron na tayong certificate, or sorry, meron na tayong DTI certificate. So, ito yon. Ayan. So, ito yung ating DTI certificate. So, itong aking DTI certificate, in-apply ko siya mismo doon sa DTI. So, nagpunta ako mismo sa DTI office. Ayan. Kasi, nung una akong nag-apply nito ay online. Ang kinuha ko ay barangay. Kaya lang, after kasi nung umatin ako ng seminar sa Shopee, so na-mention kasi doon na dapat nationwide daw yung ating DTI. Kaya naman, immediately, siguro 1 or 2 days, pumunta na ako ng DTI office. Sumadya na ako doon kasi hindi siya pwedeng i-apply. Pwede pala siya i-apply uli online. Kaya lang, masyadong matagal at masyado ring mataas yung processing fee. So, since malapit lang pala sa amin, actually, nagulat din ako, malapit lang din pala sa amin yung DTI office, here sa Obando, yun, nagpunta na lang ako doon. And then, dito, ang binayaran ko na ay 2,000 pesos, plus 30 pesos na documentary stamp. So, 2,030. Okay? Ngayon, ang mas maraming ako nare-receive na tanong is yung mismo daw sa BIR, magkano yung nagastos ko. So, dito, ang nagastos ko lang ay, sa totoo lang, 90 pesos lang siya. So, bakit 90 pesos? Kasi, ang binili ko lang naman dito ay documentary stamp para doon sa aking, ang tawag doon? Ito, para sa ating 2303. Yan guys, ito yung 2303 natin. Ito siya. So, documentary stamp, ito yon, 30 pesos. And then, ang sumunod kong binili naman ay ang ito. Ito yung dalawang pad ng sales invoice na binili ko sa BIR. Meron silang particular na name para dito pero hindi ko lang ma-recall kung ano. Pero, yun nga, yan, BIR pa rin to. So, ito, ang isang pad nito ay 30 pesos. And then, ang laman nito or ang ano nito is 50 sheets times 2 kasi double size, dalawa siya, dalawang copy. Ayan. So, pero 50 lang yung pwede nating mailagay dito. Ayan, na mga pangalan ng ating mga customer. So, ang maximum ay dalawang pad para dito sa BIR na to. Kaya, 30 times 2 ay 60 pesos. So, all in all is, ano siya, 90 pesos lang po yung nagastos ko. Then, meron akong, eto nga, COR. Ganyan lang talaga yung nagastos ko. Okay? So, yung iba hindi ko masyadong maano yung tanong nila is bakit daw yung iba 2 plus, yung iba 5 plus. Hindi ko alam eh. Pero, eto lang talaga yung binayaran ko noong time na nag-file ako last February 8, 2024. Yun lang po. So, siguro better din po talaga kung kayo na lang din yung mag-process ng inyong mga documents. Para lang sa ganun, mas kita ninyo. Although talagang medyo matagal lang yung paghihintay sa BIR kasi talagang napakahaba ng pila, pero overwhelming din kasi kapag kayo na yung nag-process, mas matututo kayo kaysa sa nagpapaprocess tayo. Yun, so kung may time kayo, kayo na lang pumunta. Okay? But then again, kung halimbawa naman is hindi ka naman ayaw nyo rin magpalakad sa iba, pwede naman kayong magpatulong sa inyong mga relatives, yung nga lang, since hindi kayo mag-a-appear sa BIR, kinakailangan niya yatang maglagay pa ng or magpadala pa ng special power of attorney. Yun. So, may mga ganun ding mga requirements. Pero kasi ako wala na. Dahil ako na lang yung naglakad. Okay? So, I hope nasagot ko yung question po ninyo. So, all in all, kung BIR lang ay 90 pesos. Pero, kung isasama natin yung aking ang tawag dito, DTI, 2,000 pesos plus 30 pesos documentary stamp. So, 2,030 plus 90. Ang total natin ay 2,120 kung hindi po ako nagkakamali. Yan, so correct me if I'm wrong na lang po. Okay, so that will be all for today.
Thank you so much. Sana makakuha na rin kayo kasi hanggang April 14 na lang ang binigay na deadline sa atin ni Shopee. Okay? Thank you.